Pauwi na nga ako nito galing sa trabaho at nag-iisip na naman ako kung ano yung uulamin namin ngayong hapunan. Napapansin ko nga na mabagal ang usad ng mga sasakyan. Abay wala pa nga February 14 grabe na nga agad yung traffic dito sa amin. Pagkaba ko nga nito sa jeep ay ganito na nga agad yung bumungad sa akin. Sa bawat gilid nga ng kalsada ay may mga nagtitinda nitong mga bulaklak. Tumawid na nga ako dito sa kabilang side ng kalsada at dadaan nga ako sa palengke. Dito naman sa kabilang side ay mga teddy bear at mga pusong nagpupulahan. Usong-uso na naman nga ngayon ng color red kapag talaga malapit ang Valentine's, nagpupulahan yung mga lugar. Mga paninda pala. Naalala ko tuloy nung high school ako ay usong-uso nga yung couple shirt na may nakadrawing na heart. Tapos mabubuo nga yung heart kapag suot din ng kapartner mo yung isang t-shirt. Sa loob nga na may nakasulat nga na love. Ngayon nga ay hindi ko na masyado nakikita yung mga ganong couple shirt. Marami na rin kasing iba't ibang naglalabasan ng mga uso ngayon. Anyways, nandito na nga ako sa may palengke at pagpasok ko nga dito ay merong maraming tao. Akala ko nga kung ano yung pinagkakaguluhan nila. Ito nga yung nauuso ngayon na tulips na ginanchilyo. Nakita ko nga yung malaking tulips na yun na sabi ko napakasipag naman yung nagawa nun. Samantalang nung elementary ako habang nagaganchilyo ko mas marami pa yung init ng ulo bago nga ako makagawa ng pitaka no. Bago pa nga ako abutin ng gabi dito sa may palengke, pupunta na nga ako dito sa talaga namang pupuntahan ko. Alam niyo ba sa tuwing uuwi ako galing trabaho, hirap na hirap nga ako kung ano yung bibilhin kong ulam namin sa hapunan. Tapos sumabay pa nga yung mga babaunin ng mga bata sa school kapag may pasok sila. Pagkababa ko nga dito sa bilihan ng karne, bumili nga lang ako ng chicken breast. Sinachop ko na nga rin yung kay ate ng maliliit at dumaan naman ako dito sa may bilihan ng gulay. Bumili nga lang ako dito ng sitaw at ng patatas. Fast forward, nakauwi na nga ako sa bahay at nagbihis na nga rin ako kaagad. Nagpahinga nga lang ako saglit at nagluto na nga rin kaagad ako. Dahil nga kinukulit ako ng anak ko at nagugutom na nga daw siya. Yung ang ganda-ganda ng pagmumuni mo sa kwarto, nakalimutan mo, nanay ka na nga pala. Binabad ko na nga rin sa tubig yung patatas at saka yung sitaw. Pagkatapos nga, pinutol ko nga lang din na maliliit yung sitaw. Binalatan ko na nga rin tong patatas at hiniwa ko nga rin ng maliliit. Nang matapos na nga ako dun sa sitaw at sa patatas ay nagbalat naman ako nitong sibuyas. At habang nagbabalat nga ako ng sibuyas dyan ay napapakunot na nga ako ng noo. Paano ba naman naiiyak na nga ako habang nagbabalat nga ako nitong sibuyas? Nang mabalatan ko na nga at mahiwa ng maliliit yung sibuyas ay sinunod ko naman tong bawang. At habang nagbabalat nga ako ng bawang dyan, abay hanggang ngayon naiiyak pa nga din ako. Anyways, nung ma-ready ko na nga lahat ng sangkap na gagamitin ko, ay sinunod ko naman hugasan tong chicken breast na binili ko nga rin sa palengke. Hinugasan ko na nga rin ng ayos dyan para mawala din yung mga dugo-dugo at yung konting lansa. Nang mahugasan ko na nga ng 3 beses yung chicken breast, ay sinalang ko naman tong maganda naming kawali sa kalan. Pagkatapos nga ay naglagay na nga rin ako dyan ng mantika. Nung uminit na nga yung mantika at yung kawali ay nilagay ko na nga rin tong bawang at sibuyas. Pagkatapos nga ay sinunod ko naman tong patatas at saka tong sitaw. Igigisa ko nga lang muna to. Hinalo-halo ko na nga tong mga gulay at hinayaan ko nga lang muna ng 5 minutes. After 5 minutes nga na paggisa ko dito sa mga gulay ay inalis ko na nga rin agad to sa kawali. Kumuha na nga rin ako ng pinggan dyan at dito ko nga muna ilalagay itong mga gulay na ginisa ko. Nang maalis ko na nga lahat ng gulay dito sa may kawali ay sinunod ko naman tong chicken breast. Nilagay ko na nga yung chicken breast dito sa may kawali at hindi na nga ako naglagay ng mantika dyan. Kinalat-kalat ko na nga lang tong chicken breast dito sa may kawali at hinayaan ko na nga rin siyang magmantika. Makalipas nga na 5 minuto ay binalikan ko nga tong chicken breast. Medyo golden brown na nga rin yung kulay niya. Naalala ko nga pala na meron nga pala akong biniling chicken inasal sa pamangkin ko. Naglagay nga ako ng chicken inasal dito sa may chicken breast at ninalo-halo ko na nga rin. Nang mahalo ko na nga na mabuti tong karne ay binalik ko na nga uli dito yung patatas at saka yung sitaw. Nang mailagay ko na nga lahat uli ng gulay ay hinalo ko na nga uli ito ng mabuti. Siguro nga ay hilong-hilo na nga itong mga niluluto ko dahil nga nakakailang halo na nga ang ginagawa ko dito. Pagkatapos nga ay kinuha ko nga tong sarili ko at binuhos ko nga dito sa niluluto ko. Kumuha nga pala ako ng toyo dyan at naglagay na nga ako dito. Napasarap nga ako sa paglalagay ng toyo at hindi ko napansin na ibuhos ko na pala yung isang malaking toyo. Diyos ko, Rude, ano ba naman yan? Kumuha na nga ako ng suka at naglagay na nga ako dito para nga matansya yung lasa. Nang malagyan ko na nga ng suka at toyo itong niluluto ko ay hinayaan ko na nga lang muna. Muntikan ko pa nga makalimutan maglagay nitong siling labuyo. Kumuha na nga lang din ako ng 2 piraso tapos ginayat ko nga ng maliliit. Pagkatapos nga ay hinalo ko na nga lang din to na mabuti para nga kumalat din yung kaunting anghang. At ayan lang muna for today's mini vlog. Kita-kits na lang sa susunod ko pang upload. Thank you for watching. Bye!